Bigan, medyo kakaiba ang topic ko ngayon. Meron tayong 12 tips, 'di ba? Para magkaroon ng positibong pananaw para gumaling sa kahit anong sakit. Okay, kahit anong man sakit ninyo, makakatulong itong positive thinking, good mental health, magandang pananaw. Tingnan nyo lang to, medyo kakaiba tong tips ko. Kahit anong sakit mo, trangkaso, may bukol, naoperahan, may komplikasyon, di makalakad, may cancer, bata o matanda, matutulungan nito. Kasi yung utak natin, pag positive ang attitude natin, mas gagaling tayo. So ito yung 12 ways, kasi pag may sakit na kayo, papasok na negative thoughts. Isip mo, mamatay na ako, depressed na ako. Lalo mong ipapalala ang sakit mo. So ito, ilalaban natin. Kung kayo ngayon may sakit, may matinding problema, financial or health, try nyo to. Number 1, ang positive attitude, iniisip mo na maganda ang mangyayari in the future, kailangan yan mabilis kayo, para mabilis kayo gumaling. Ayon sa pag-aaral, mas mahaba buhay ng mga taong laging positibo ang attitude. Less depression sila, less sakit sa katawan, mas hindi tinatamaan ng sakit. Mas nababawasan din yung pagkamatay sa sakit sa puso, stroke at cancer. Yung positive attitude. Simple, libre, kaya gawin ng kahit sino. Number 2, ito ang problema natin kung may sakit tayo. Don't let sickness reach your mind. Pag meron kang kaya may lagnat ka, may nasabi yung doktor, uy, may bukol, kailangan tanggalin, baka masama na ko. Kung ano-ano napapasok sa utak mo niyan, sasabihin mo, bakit ako? Lalo ka nakafocus sa sakit mo, lalo ka magkakasakit. Parang kawawa naman ako, ba't ako minalas? Dapat yung iba na lang minalas. So, distract mo yung sarili mo, gawin mo lang kung ano pa kaya ng katawan mo. Okay? Don't let sickness poison your mind. Number 3, ito, dapat labanan talaga to. Avoid negative thinking. Kaya tayo nagkasakit kasi mahina immune system. Anong negatibo? Ang daming papasok sa utak natin, lalo na kung may mental health problem. Yung sitwasyon mo, kaya may pilay ka. Sa'yo, pilay lang, pero isip mo, nako, hindi ko na magagalaw kamay ko. Check up lang ng doktor, isip mo, may cancer ka na. May tinatawag na expecting the worst. Iniisip mo, ito na pinakamalala, wala nang pag-asa, hopeless na, catastrophe na. Isa din problema sa negative thinking, blaming others. Mahilig manisi, kasalanan niya kasi, kaya ako nagkasakit eh. Kasalanan niya, kaya ako nalugi. Perfectionism sa gamutan. Yung katawan talaga, merong gamot effective, merong hindi effective, unti-unti. Hindi mo pwede ipilit sa katawan mo, kailangan gumaling ka in 1 week or else. Hindi pwede yun. Hindi mo mautusan yun. Lalo mo utusan, lalo ka magkakasakit. Huwag perfectionist, relax lang. Isa pang negative thinking, polarizing. Polarizing, sabi mo sa mga kasamaan mo sa bahay, ikaw mabuti kang tao, ikaw masama kang tao, ikaw bad ka, ikaw good ka. Walang tao bad o good. Maiinsulto mo sila, magagalit lang sila sa'yo. Kasi mainit ulo mo, may sakit eh. Number 4, meditate and pray. So meditation, prayer para pakalmahin yung utak. Number 5 tip out of 12, tanggalin ang dumi sa utak at dumi sa paligid. Anong dumi sa utak? Ibig sabihin, pag may sakit ka, may problema ka, lahat ng makita mo, parang feeling mo negative. Lahat ng marinig mong balita, negative agad. O kahit yung naamoy mo, na-overwhelm ka. Okay? Kailangan okay yung utak mo at linisin mo yung paligid mo. Okay? Ayusin, organize, huwag makalat. Kasi pag makalat ang paligid, makalat din yung utak. Okay? Huwag din nood ng nood kung anong bagay, basa ng basa, sasakit lang mata mo. Huwag isip ng isip, sasakit lang ulo mo. Huwag salita ng salita, pag may sakit na, pahinga na. Hayaan mo muna, higa, rest, para mabilis mag-recover yung katawan. Number 6, kung may sakit, eat good food. Okay? Pag may sakit kayo, sigurado ako yung tiyan nyo, hindi makatunaw, di ba? Hindi kayo matunawan. Walang lasa, hindi makatunaw. Kaya piliin nyo pagkaing malambot, very light, madali ma-digest. At para sa good food, maraming fluid. Tubig, fluid, juice, tsaa. Ako nga, pag may sakit ako, 10 to 12 glasses of fluid.
Kadalasan tubig, pero minsan ginagawa ko sa basong tubig, konting juice lang nilalagay ko para malabnaw, para hindi tumaas yung calories, para may lasa lang minsan. So, konting juice, tapos puro tubig, o minsan tsaa. Chamomile tea, may chamomile tea ako dyan. So, halo-halo, makaka 10 to 12 glasses of fluid ako. Ihi ako ng ihi every 1 hour, every 2 hours, okay lang yon. Bakit? Fluids, pampababa ng lagnat. Okay, pampababa ng lagnat. Fluids para hindi masira kidneys mo, uminom ka ng antibiotic eh. 'Di ba? Kailangan may panghugas para hindi ka ma-kidney stone. Kasi pag may lagnat, nadi-dehydrate ka. So, tubig lang ang panlaban mo, maligamgam na tubig, tsaka pilitin kumain kahit walang gana kumain kasi kailangan mo na energy. Number 7, para positibo ang pananaw, look at beautiful things. Tumingin sa magandang bagay. Kung may bulaklak, kung meron kang old album na maalala mo nung bata pa yung mga anak mo, fond memories, nice memories, pwede ka tumawag sa close friend mo para lang malibang ka. Mawala yung isip mo sa sakit o sa malaki mong problema. Number 8, kailangan maligo. Okay? Unless malala yung sakit mo, pwede naman maligo. Kailangan malinis. Warm bath, warm water, less pain sa katawan. Less depression. Bagong ligo, mas maaliwalas, mas mabango, mas komportable, hindi ka nangangati sa dumi. Tapos pagkaligo, magpalit ng bagong baro. Okay? Malinis na baro, malinis na beddings, malinis na surrounding, malinis, look better, feel better. Number 9, kailangan may social support eh. Kaibigan, mahal sa buhay, kapamilya o partner, okay, kailangan meron ka nakakausap. Call a friend para less depression. Di ba sabi nga, love makes the world go round. Kailangan mo ng support system. Ngayong may sakit ka, hindi natin alam kung malala o hindi. Lalo na pag senior. Pag senior, halos linggo-linggo, may bagong sakit. Number 10, pag sobra ka ng overwhelmed. Pag hindi mo na kaya problema mo, wala kang pera, wala kang mapuntahan, ang sakit ng katawan mo, hindi ka makagalaw, sakit ng likod mo. Pag overwhelmed ka na, pwede naman iiyak. Okay, pwede mo naman iiyak yan. Catharsis yan eh. Malabas mo yung emotional trauma. Pero para sa akin yung iyak. Sa babae, pwede umiyak. Sa lalaki siguro, akin lang dapat medyo controlled yung iyak sa lalaki. Kasi pag nasobrahan, minsan baka parang hindi rin maganda sa mental health eh. Pag nasobrahan, baka hindi na kaya maibalik eh. Anyway, kanya-kanya naman yung style, kanya-kanyang utak, anxiety, and depression. Number 11, very effective. Kailangan may music ka lagi. Diba? May Spotify, may music, mag-download ka sa YouTube. Relaxing music, instrumental, pamparelax. Gusto mo, religious songs, Christian songs, mood booster at mabilis mag-heal ang music. Papakalmahin yung utak, paparelax ka para lumaban yung mga white blood cells mo sa kalaban kung ano man yung sakit, arthritis o infection. And number 12, the most important, syempre, kailangan magpapacheck sa doktor. Yung kung specialista, kailangan ano yung best medical treatment sa doktor mo, susundin mo. Diba? O kung hindi naman pwede, dito naman, tinuturo ko naman lahat. Tapos, i-combine nyo rin. Yung turo ng doktor, conventional medicine, internist, cardiologist ako, tinuturo ko sa inyo yung western and conventional. Pero pwede mo dagdagan ng alternative. Walang masama. Anong alternative? Yung mga massage, alternative. Wala namang masama. Iba, nagpapa-pray over, walang masama. Kung anong gusto mong pamparelax, meron mga tap therapy, massage, relax. Pwede ito, may aromatherapy. Wala namang masama, dagdagan mo ng ibang gamutan, di ba? Bukod sa gamutan na binigay ng doktor. So ito po, 12 tips kahit anong sakit. Labanan natin yung negative, unti-unti, magugulat ka. Pag naghilom na kayo, pag magaling na kayo, konting relax. Huwag pagurin yung katawan kasi nagkasakit kayo, most likely dahil pinagod mo yung katawan mo. Nasobrahan kasi nga kulang ang pera, kailangan kumayod, sobra init, sobra traffic, sobra dami nating worries kaya nagkakasakit. So pag nagkasakit tayong sabihin, time out and unti-unti manumbalik. Salamat po. Share po natin.